ngayon after 2 weeks of discharge mula sa ospital. Kahit paano, na-manage ko na rin naman yung pagbubuhat sa kanya ito sa van. Buti na nga lang at atiga na rampa na nabili ko naman sa Lazada na makakatulong sa amin dahil dalawa lang kami magbubuhat ngayon eh. Pero kahit may rampa, talagang medyo mabigat-bigat pa din. Yung pupuntahan naman namin na ospital ay di nilaang sa community kung saan malapit-lapit lang ng konti. Siguro dahil sa hindi nagkakain si inay noong mga nakaraang araw, kaya siya hirap sa wheelchair at halos na kasubsob na nga siya sa buong biyahe. Kaya nung makarating kami sa ospital, hiniga muna namin siya sa dala namin na stretcher. Dahil pabigat pa din si inay, talagang challenge pa din ang paglilipat sa wheelchair papuntang stretcher sa loob ng van. I've been everywhere, I've seen so many things. I've loved and I have lost, I felt the virus sting. At sa tulong na rin ng aking caregiver, nagkaigi na din naman ng konti. Finally, na-relieve naman si inay ng bahagya. And si inay, nakahiga na naman ngayon. Medyo maayos naman pag nakahiga. Okay naman. May tanong mamaya kay doktora kung anong pagkain ng kumain, pampalakas o vitamins muna para pang supplement dahil kailangan talaga nila kumain. Nakakain siya ng gatas pero hindi ganun kadami, mga kalahating baso laang, kalahating takal ng gatas. Only better. Medyo hindi kagandahan ng obserbasyon ni doktora, so dahil nito para lagyan siya ng NGT for her nutrition at sa intake ng medication. At kailangan niya ng ayudang medical oxygen. Manageable pa naman daw yung tubig sa baga niya ayon sa latest x-ray na kinuha sa kanya. At in-advise kami na bumalik ulit revision for 2 weeks. Tapos pabalik ulit kay doktor. Sa pabalik-balik ko sa iba't ibang sulok ng ospital, information, sa ER, sa cashier, sa pharmacy, sa labas ng ospital, sa medical supply, sa clinic ni doktora, sa parking, talagang masasabi ko na napakahirap kasakit. Lalong-lalo na kung ikaw ay mga ospital, talagang yun na lang ang pagmamahal ang magpapalakas sa iyo.